Hello mga bata! Welcome to Kindergarten Class, Quarter 2, Week 3 with Teacher G. Ang ating paksa para sa linggong ito ay may mga lugar ng pagsamba at panalangin sa aming komunidad. Ikaunang araw. Mga bata, alam niyo ba na ang mga tao sa komunidad ay maaaring magpahayag ng kanilang pagsamba at panalangin sa iba't ibang pamamaraan? Tanong, mga bata, kayo ba ay sumasamba o nananalangin? Tuwing kailan nyo ginagawa ito? Ikalawang araw. Mga bata, kailangang igalang ang mga iba't ibang pagpapahayag ng pagsamba at panalangin ng lahat ng tao. Mga bata, ang katanungan ay paano natin maipapakita ang ating paggalang sa iba't ibang pamamaraan ng pagsamba at panalangin ng lahat ng tao. Ikatlong araw. Mga bata, alam niyo ba na may mga lugar ng pagsamba at panalangin na maaaring matagpuan sa ating komunidad? Tanong, mga bata, ano kaya ang mga lugar ng pagsamba at panalangin na makikita sa ating komunidad? At paano mo ilalarawan ang mga ito? Ika-4 na araw. Ang mga lugar ng pagsamba at panalangin ay mayroong mga pinuno at manggagawa. Merong pari, mayroon ding ministro, mayroong madre, monghe, at imam. Tanong, sino-sino ang mga pinuno at manggagawa sa mga lugar ng pagsamba at panalangin sa ating komunidad? Ano-ano ang mga ginagawa nila? Ika-5 araw. Mga bata, alam niyo rin ba na may mga wastong pamamaraan ng pananamit, pagkilos at pananalita sa mga lugar ng pagsamba at panalangin? Mga bata, una nating ipaliwanag ang wastong pananamit. Alam niyo ba na ang pananamit ng maayos sa mga lugar na pagsamba at panalangin ay mahalaga? Dahil dito, nagpapakita tayo ng paggalang sa sagradong seremonya. Nagbibigay din ito ng positibong impresyon sa ating sarili. Pangalawa ay ang pagkilos. Alam niyo ba na kailangan tayong kumilos ng maayos dahil ito ay lugar para sa pagsamba at pagdadasal. Kapag maayos ang ating kilos, ipinapakita natin ang respeto sa Diyos at sa mga tao sa ating paligid. Nakakatulong din ito para maging tahimik ang lugar. Ikatlo ay ang pananalita. Mga bata, mahalaga ang maayos na pananalita sa lugar ng pagsamba dahil ito ay nagpapakita ng paggalang sa mga tao sa paligid. Nakakatulong ito para ang lahat ay makapagdasal ng mabuti
at maiwasan ang pagkaabala. Tanong, ano ang dapat nating kasuotan at paano tayo dapat kumilos at magsalita sa mga lugar ng pagsamba at panalangin? Ano kaya ang maaaring mangyari kung hindi tayo magdadamit, kikilos, at magsasalita ng naaayon sa lugar ng pagsamba at panalangin? Aktibidad. Mga bata, lagyan ng check ang kahon kung tama at X kung mali ang pananamit ng bata sa lugar-sambahan na nakikita nyo sa iyong harapan. Mga bata, itugma ang pangalan ng pinuno ng lugar-sambahan na nasa larawan. Mga bata, lagyan nyo ng check ang kahon kung tama at X kung mali ang kilos sa loob ng lugar-sambahan. Magpalakpakan! Binabati kita dahil mahusay mong natapos ang aralin para sa linggong ito. Magkita muli tayo para sa susunod na aralin. Ako si Teacher G. I-like, i-subscribe ang ating YouTube channel para mas updated tayo sa mga susunod pa nating lessons. Goodbye! At eto ang star mo sa akin.